Nag-amok sa Maynila ang isang dating CQ na nagpakilala pang pulis. Ang suspect na ingayan daw sa busina kaya nagwala. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa gitna ng mataong kalsada sa Divisoria sa Tondo, Maynila, linggo ng madaling araw, tila eksena sa pelikula ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang lalaking naka-blue na t-shirt, hinabol ng suntok ang isa pang lalaki. Paulit-ulit pa niyang pinabagsak ang motorsiklo na pag-aari ng kanyang nakaalitan. Ang dahilan ng gulo, naingayan umano sa busina ang lalaking naka-blue. Ang suspect po natin ay naingayan po sa busina ng motorsiklo saka ng mga jeep. Doon po nagsimula na makipag-away po siya sa mga motorista sa Divisoria. Ay para naman po siya, sir, gawa ng yung jeep po na una sa kanyang yung sinasakyan kong jeep. Ay busina po ng busina. Sinabihan ko po, gusto mo bang magmadali? Lagyan mo ng pakpak at paliparin mo. Doon po siya nagalit. Tapos pinaakyat niya po, ninahamon niya ako. Agad namang rumesponde ang pulisya pero tila hindi natinag ang suspect. Nagtangka pa raw ang suspect na agawin ang baril ng pulis. Itinulak din niya ang isa pang motorista na itatabi lang sana ang nakatumbang motor. Nakasingit ng suntok at sipa ang ilang motoristang nasa lugar kabilang ang nakaaway ng suspect. Kalaunay na aresto ang lalaki. Doon naman po, sinuntok niya sa mukha yung pulis natin. At yun naman po ang dahilan kung bakit pinagtanggol ng ating pong pulis ang kanyang sarili. Hanggang sa presinto, agresibo pa rin daw ang suspect. Hindi kayo mga tunay na pulis pala. Piki kayo. Di ba piki? Duduran ko yung mukha mo. Huwag kang ganyan. Sinususugod pa rin po siya sa mga pulis natin. Dinuraan po niya yung demesa natin. Nung nasa investigation section na siya, sinusugod pa rin po niya yung arresting officer natin. Napag-alaman na ang suspect ay dating security guard na nagpapakilalang pulis. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, hindi po gumaganti ng suntok yung mga motorista sa kanya dahil natatakot sila dahil nagpakilala nga siyang pulis. Nung naging kalmado na po ang suspect natin, nasabi po niya na meron po siyang family problem. Itinanggi ng suspect na sinuntok niya ang pulis. Hindi rin daw niya sinubukang agawin ang baril nito. Hindi ko po, sir, sinuntok. Sabi ko, sir, barilin nyo na kasi ako yung magpupulis din. Sabi ko, sir, sa ganyan ko, sir, sabi niya, agawin mo ang baril ko Kasi kung ginagaw ko po yun, agaw ko po talaga. Kunyari lang po para maging alerto siya na sa kanya ako. Akala ko po ako ang kakampihan niya, pero mali po. Hindi pa nagbibigay ng pahayag sa pulisya ang mga biktima. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect. Alarm and scandal, resistance and disobedience to a person in authority, usurpation of authority, at direct assault. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista, may rollback sa ilang produktong petrolyo simula po bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, may 10 centavos na bawas sa kada litro ng diesel at gasolina, habang 30 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Pangatlong linggong rollback na yan sa diesel at kerosene, habang panibagong rollback naman yan para sa gasolina matapos ang taas presyo noong nakaraang linggo. Inulan ng husto ang ilang bahagi ng Oriental Mindoro at Palawan ito pong weekend. Kaya may mga lugar na binaha. Balitang hatid ni James Agustin. Ayan po, ito po ang sitwasyon ngayon. Sa gitna ng dilim na iligtas ang isang batang pasahero ng isang van sa barangay Isaub sa Aborlan, Palawan kagabi. Ayon sa mga rescuer, tinangay na rumaragas ang baha ang van habang binabagtas ang highway. Dahil napakadilim, hindi pa matukoy kung ilan lahat ang sakay ng van. Sa barangay Plaridel nalunod sa baha ang ilang alagang bibi at kalabaw ayon sa ulat ng Super Radio Palawan. Ito yung area na may garden. Sa iba pang lugar sa Aborlan, mistulang dagat ng ilang taniman dahil sa baha. Ayon sa kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 1,000 residente ang inilikas sa mga evacuation center. Sa bayan naman ng Nara, halos 700 residente ang lumikas dahil sa baha. Sa barangay San Manuel sa Puerto Princesa, pahirapan ng paglikas dahil hanggang dibdib ang lalim ng baha. Sinuong ng mga sundalo ang rumaragas ang baha para tumulong sa paglikas.
Ang ilang bata ay sinakay sa rescue boat ng Philippine Red Cross. Sa barangay Siksikan, gumamit ng lubid ang mga residente para makalikas. Ayon sa Puerto Princesa CDRMO, 9 na barangay ang lubog sa baha at patuloy ang paglikas sa mga residente. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa Palawan kahapon. Sa Baco Oriental, Mindoro, critical level na ang Alag River dahil din sa malakas na ulang dala ng shear line at hanging amihan. Patuloy itong minomonitor ng mga otoridad. Ayon sa MDRMO, may mga barangay ring hindi madaanan ng lahat ng klase ng sasakyan dahil sa malalim na baha. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magpapatuloy hanggang Miyerkules ang maulang panahon sa ilang bahagi po ng bansa dahil sa shear line, ayon po yan sa Pag-asa. Ngayong Lunes, asahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Quezon Province, Oriental Mindoro, Palawan. Gayon din po sa ilang lalawigan sa Bicol at Eastern Visayas. Bukas ganyang klase rin po ng ulan ang mararanasan sa Aurora, Quezon, Oriental, Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Sa Miyerkules, ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte ang posible pong makaranas ng moderate to heavy rains. Uulanin din ang Metro Manila ngayong araw at bukas pero mas maayos na po ang panahon sa Miyerkules. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Malaking bahagi pa rin ng Luzon kasama ang Metro Manila ang apektado ng hanging amihan habang shear line naman ang umiiral sa Southern Luzon at Visayas. Ngayong Lunes, naitala ng Pag-asa ang 14.8 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio, 16.3 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 23.9 degrees Celsius dito sa Quezon City. Nagwagi ng kanyang unang gintong medalya ngayong 2025 si Pinoy pole vaulter at Olympian EJ Obiena. Mula yan sa katatapos lang na torneo sa France nitong weekend. Nalampasan ni EJ ang taas na 5.70 meters sa isang attempt lang para manguna sa laban. Second place naman ang pambato ng The Netherlands habang third ang USA. Congratulations, EJ!